good evening po. Ba't ba may tao dyan? Okay kayo dyan ah. Parang kayo nagpipiknik ah. So anyway mga kaibigan, good evening! And it's my third time to be here in Calamba branch natin. Kaya pwede ba palakpakan nyo lahat. And ano to Winnie, mukhang di ata tatagal ang Calamba. Siguro mga 3 months lang, number 1 na ang Calamba ngayon. Ibang klase mag-organize si Calamba eh. So anyway, I'm very humbled with your presence and nakakatuwa kasi lalo na mamaya yung mga magsasalita kasi kasi mga kaibigan, hindi po ko yung main speaker. Darating po mamaya. May darating ba mamaya? Yes! Yung president ng Royal, di ba? Yes! Nakita niyo na ba yun? Nakita niyo na ba siya? Yes! Ay kapalit, at pag nakita siya, mamamangka kayo. Unang-una, gwapo? Yes! Yes, gwapo. Itsura niya parang ganyan, di ba? So, hindi, nakakatuwa kasi imagine mo yung presidente natin na bukod sa sobrang busy niya sa Manila, he still takes time para pasyalan yung ating mga branch at para ma-reach out din niya yung mga distributors ng Royal. Correct? And meron naman dito yung bago pa lang sa Royal. Mga bago-bago pa lang. Mga 1 month pa lang po. Ako, 2 linggo. 2 linggo, ganyan. Mga bago pa lang. Wala pang 1 month. Yan, di ba? So, sa mga bago po, welcome po. And I was assigned to do a training for this afternoon. Tama mo ba ako? And actually, I was talking with your OICs, really kung ano magandang i-training sa inyo. Kaya lang, since halo-halo kayo, may bago, may luma, di ba? So, ang gawin na natin sa training, halo-halo na lang din. Di ba? Di ba? So, ganyan. Anyway, I've been with network marketing for 16 years. So, matagal na rin po ako nag-network. And nakapag-network na rin po ako dito sa Pilipinas at sa abroad din po. Kaya lang, madalas sinasabi sa akin, pag nag-network po ako, ng ganun katagal na, madalas tinatanong nila sa akin, Mike, ano ba ginawa mo? Ba't lumaki yung negosyo mo? Ano ba ginawa mo? Bakit biglang pumutok ang grupo mo? Ako naman po, madalas, bago ko sinasagot kung paano ginawa ko, kung ano yung ginawa ko, ang sinasagot ko sa kanila, tinatanong ko naman, bakit sila sumali sa negosyo? Kasi mga kaibigan, bago natin pag-usapan kung paano, pag-usapan muna natin kung bakit ka nandito. Kasi kung di malinaw sa'yo yun, malamang pag meron ka na-undergo ng mga problema o challenges, malamang bibigay ka eh. Di ba? Kunwari, pag tinanong kita, bakit ka nandito? Kung sasagot mo sa akin, kasi mainit sa bahay, dito malamig, may aircon, di ba? I don't think tatagal ka sa negosyo. Kung sasabihin mo lang, kaya ka sumali kasi pilit ka lang kaibigan mo, ang kulit-kulit, pasakay ka na ng bus, hindi lang ka pumaba, pinasok ka dito sa seminar, I don't think na you will last in this business. And tanungin ko kayo, bakit kayo nasa Royal? Ikaw ate, ba't ka nasa Royal? Yumaman. Gusto mong yumaman, di ba? Sumukha ka? Pera. Ikaw may sabi niyan, di ba? Negosyo sasabihin ko eh, di ba? So, okay lang mo yan. Mga kaibigan, I want you to all to understand na money, okay to o hindi? Okay. Mahina. O ito, okay to o hindi? Okay! Di ba? So, nakita mo yung loyalty ninyo, di ba? Dolyar. Pero kasi madalas pag pinag-uusapan kasi pera, yung tao hindi komportable, parang feeling nila parang jahe, di ba? Huwag kayong mag-jahe sa pera, kapalit masarap kapag may pera. Tama mali? Tama, di ba? So, una-una, the reason why you are with Royal because you wanna make money. Agree? Yes. How much? Ha? Too much? Magkano? Ako mga kaibigan, kaya po ako nag-network kasi gusto ko lang mahangok pamilya ko sa kahirapan. Kayo, bakit kayo nandito? Kasi hindi mo pwede sabihin pera. Alam mo bakit mga kaibigan? Masyadong in general to eh. Kailangan mga kaibigan, yung bakit mo kailangan ng pera. Parang ako, gusto ko magkapera. Kasi gusto ko, family ko, umasenso. Yan. Pangalawa, kaya gusto ko ng pera kasi gusto ko bumili ng component. Radyo. Kasi mga kaibigan, hindi po na itanong mga kaibigan, ako po, from pinanganak ako hanggang 22 years old, wala po kaming component. Ang pinaka-radyo namin, yung transistor, yung rekamot, yung gano'n. Yun po kami noon. Totoo. Tapos sa sobrang gusto ko magkaroon ng component, yung sa junk shop, yung mga nasirang car stereo, kinuha ho namin yun, inilagay namin sa mga plywood, para kunwari, component. Totoo yun. Ganito yung tsura nun, no? Ganyan. Yan. Ganyan.
Tapos naglagay kami dito ng dalawang patong. So nandito yung speaker, sinagpak lang namin yan. Tapos dito namin nilagay yung car stereo, tapos may equalizer. O di component. Di ba? Pero mga kaibigan, ito, yung radyo na to, ito, tape recorder pa yan, tape. Hindi yan CD. O syempre, dati yung di pa uso yung CD di ba? So ganyan kami nun mga kaibigan. Tapos sa ibabaw nito, nakalagay dito converter. Yung 220 na AC, kino-convert niya ng 12 volts DC. Kasi car stereo kailangan DC yan Naintindihan nyo? Okay, di ba? So, ibig sabihin, para sa akin, etong radyo, component, pangarap ko yan. Di ba? So, ito lang yung dahilan ko. Kaya ako gusto magkapera, kasi gusto ko bumili ng component at magkaroon ng extra income pamilya ko. Yun lang. Hindi pa yung gusto ko. Itong gusto ko talaga. So, tanungin kita, bakit mo gusto ng pera? Hindi kayo hindi alam bakit nyo gusto. Alam mo bakit? Kasi, tingnan mo to, na-Indian na ba kayo? Yes. Nakasara na ba kayo? Yes. Yung pinagtawanan na ba kayo? Yes. Tingnan mo, masakit hindi? Masakit. So, pag nasakta ka, ano gagawin mo? Ha? Ano? Yung iba, lalaban. Yung iba, matutulala. Iba naman, aayaw na. Ibig sabihin, kung hindi malinaw sa'yo to, tendency niyan, bibigay ka. Kaya kailangan malinaw sa'yo kung bakit mo kailangan mag-royal. Nakuha nyo? Pangalawa, mga kaibigan, wala ka ng choice. You cannot fail in royal. You must not fail in royal. Because wala na tayong choice. Alam niyo bakit? Simple lang. Sa buhay natin ngayon, mga kaibigan, ang kumita ng 20,000 per month. Malaki ba ito? Maliit? Malaki na to, di ba? Question, paano ka kikita ng 20,000 a month kung walang royal? Oh. Diba? Ang 20,000, maliit yan. Alam bakit maliit yan? Tignan mo to Tignan mo, bakit maliit yan? Kung ikaw papasok ka sa work, may pamasahe wala? Magkano pamasahe mo per day? Magkano? Pamasahe isang araw? Sagot ba na? 50. Di ka galit. Sabi niya 50 raw. 50 sa loob ng 6 na araw, Monday to Friday, that's 300. Times 4 weeks, that's 1,200. So 1,200 para sa jeep, pamasahe. Okay? Magkano matitira sa'yo sa 20,000 mga kaibigan? May matitira sa'yo 18,800. Tama? Ngayon, may tax wala? Meron. Siyempre may tax dito yun, di ba? Magkano ang tax? 10%? 20%? 20. Ilan? 12%. So 12% ng 20,000, 2,000, 2,200. Minus 2,200 tax. Magkano matitira? 600. Tapos 16,600. Pangalawa, may SSS, may pag-ibig, may Medicare. Di ba? Hindi mo nga alam kung saan napunta yun pero may binabawasan ka na lang. Bawasan natin ng 1,000 pa. 1,000. Para sa SSS, Medicare, lahat. May matitira 15,600. Question, kung empleyado ka, bibili ka ng damit, hindi na? Bibili, di ba? Magkano budget mo per day? Ay, per month sa damit? 2,000. Sige, 2,000 daw. 2,000. Diba? 2,000. Damit. Matitira na sa'yo, 13,600. Question, mga kaibigan, magbibigay ka ba sa parents mo o hindi? Magkano bibigay nyo? 1,000. 1,000? Kung nakalala, diba? Imagine mo, pinag-aral ka ng magulang mo, 6 years sa elementary, 6 years elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college, total, 14 years kanyang pinag-aral, ibibigay mo, 1,000 a month. Diba? Magkano? Kayo? 5,000? Sige, sabi niya kayo may sabi niyan, 5,000. 13,600 minus 5,000 para kay Papa at kay Mama. Matitira sa'yo? 8,600. Correct?
Question, kung binata, dalaga, gigimik hindi? Gigimik. Magkano budget mo per week sa gimik? Gimik ka. Isang gabing gimik, tuwing isang Sabado nights, magkano? 1,000. Ha? 1,000? 1,500? Gimik? Isang linggo? 1,000 per gimik. O, sige. O, sige, teka. Every week, syempre, gumigimik ka niyan, di ba? Sabihin natin, gumigimik ka ng mga gastos mo, mga 1,000 per gimik. 4,000 yan. Kasi alam na naman, ang may hawak ang beer, di ba? Tapos, alas 8, nandun ka na sa gimikan, alas 3 ng umaga, isa yun pa rin ang hawak mo. Diba? Pag iniinom mo, binabalik mo, di ba? Kasi hindi ka pwede mag-order, wala kang pera, di ba? So, imagine mo, ang gimmick mo, 4,000 sa gimmick. Oh, magkano matitira? 4,600. Question, mga kaibigan, kakain ka, hindi? Magkano budget mo per day? 200. Ha? 100? 200 kain? Isang araw yan. Oh, Monday to Friday, 1,000. Oh, 4 na linggo, 4,000. 4,000 food. So may matitira ka pang 600. Question, may cellphone wala? May load wala? Wala. So maglo-load kayo, hindi? Magkano budget yung load isang buwan? 600. 600. Load. So matitira sa'yo? Wala. Ngayon, mga kaibigan. Question. Yan, kung nakatira ka sa parents mo. Eh, paano kung independent ka? Kuryente mo, tubig, renta, tapos yung plancha-plancha pa. Kapalit ganun, tanongin kita, ang 20,000, malaki, maliit? Ito, maliit na to. Question. Ilan sa atin ang kumikita ng 20,000 pataas? Kaya huwag po tayo magtaka, mga kaibigan. Madalas, parang hindi natin alam kung paano ba, anong gagawin natin with this. Kung may ang income natin, kung mas mababa dito, huwag po tayo magtaka kung bakit parang kulang na kulang. Kasi yan po yung nangyayari. And totoo naman ito eh. Di ba? Kaya sinasabi ko kanina, mga kaibigan, you must not fail in Royal. You cannot fail. You must not. You know why? Kasi wala kang choice. Kasi pag nag-fail ka pa, patay na. Ito pa masakit. Walang matitira sa'yo. So, pag walang matira sa'yo, wala kang savings. So, kung wala kang savings, pag may tagkasakit, ano gagawin mo? Matulog ka na lang, gagaling din yan. Di ba? Tama, so ang tawag ko dyan, mga kaibigan, linear income. Pag sabing linear income, fix na fix, hanggang doon lang. Kaya hindi ka pwedeng umaseso, mag-iba ng mag-level up ba? Kasi pag nag-level up tayo, ang mangyayari, kakapusin. Kaya ang tawag ko dyan, tight budget. Hello? Yes, di ba? So, yun ang point ko ngayon. At sa panahon na yung mga kaibigan, question etong 20,000 ang na sweldo, malaki to maliit? Maliit. Actually, hindi siya maliit. Malaki yan. Yun nga lang, maliit kasi hindi kasya. Pero para sumweldo ka ng 20,000 isang buwan, malaki yan na sweldo. Uy. Nagagets yung sinasabi ko? Pero mga kaibigan, huwag ko kayo magalit o huwag din ko kayo magtaka at huwag ko kayo malungkot. Kasi bakit? Pabayaan mo yung lungkot mo, kalimutan yung lungkot mo kasi bakit? Meron naman tayong Royal dito sa Pilipinas. Tandaan mo yan. So, always remember that when you do Royal is, bakit ka nag-join sa Royal? Because yun ang panggigigilan mo. Kasi lahat ang darating sa'yo obstacle, lahat ang darating sa'yo paghihirap, lahat ang ansya na mahaharap mo, mga kaibigan, yung dahilan mo bakit ka nandito, yun ang lalaban. Kasi bakit? Every time ma-down ka, parang ako, mga kaibigan, ang dami naman nag-negative sa akin. Marami din nag-down sa akin, nagsisimula ako nun eh. Kaya lang, every time na-down ako, every time nalulungkot ako, inisip ko, hindi bale, titiisin ko lahat. Mahango ko kahit pamilya ko sa kahirapan. Walang pinagkaiba sa mga OFW. Bakit?
nag-abroad sila, lumayo sa pamilya, lumayo sa asawa, lumayo sa anak. Tiniis nila yung lungkot para pasarap pamilya nila. Because malinaw sa kanila bakit sila nag-abroad. Kaya dapat sa atin lahat, malinaw tayo sa atin lahat kung bakit tayo nag-royal. Nag-gets nyo? Kaya every time kinakantsawan ka, hindi balik para to kay nanay. Pag inaasal ka, hindi balik para to kay tatay. Pag na-India ka, hindi balik para to sa anak ko. Pag yumaman kami, sila naman i-Indianin ko. Nag-gets nyo? You have to understand these things. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, parang ako nun, naranasan nyo na ba ma-homesick? Yes. Bakit? Nag-abroad ba kayo? Yes. meron eh. Ako mga kaibigan, na-homesick. When I was in Singapore, I stayed there for a couple of months. Alam niyo ba yung homesick? Yung tipo ba, nakahiga lang ako sa kama, bigla lang tumutulo luha ako. Namimiss ko magulang ko, parents ko, family ko. Ganun pala yung homesick. Yung bigla kang mahahabulgo bigla kang na homesick eh. Parang gusto ko nang umuwi, yung ganun. Ang hirap po nun. Kaya alam kong pakiramdam ng na-homesick. And mga kaibigan, pag ikaw nagro-royal ka, isipin mo parati ito, you're doing this for your family. Kasi kahit anong mangyari, lalaban ka. Kahit anong mangyari, lalaban ka. And ang pinakamaganda, Mike, paano yan kung may edad na kami? Paano yan kung konti lang kilala ko? Mga kaibigan, wala akong nakitang taong yumaman na puro dahilan. May nakita akong taong mga kaibigan, gumagawa ng paraan. Mike, kasi wala akong panggalaw. Kapatid, kung wala kang panggalaw, walang pinagkaiba yan eh. Para mo sinabi, wala kang panggalaw, para kang empleyado na papasok sa trabaho, hindi ako pumasok, boss. Bakit? Wala akong pamasahe. Diba? Ang empleyado, example, kahit walang pamasahe yan, mangungutang yan para pumasok. Kasi pag hindi siya pumasok, talagang walang mangyayari sa kanya. Tama? So, mga kaibigan, don't find reasons to fail. Find ways for you to succeed. Kasi naniniwala ako, mga kaibigan, Kristiyano ako tulad nyo, pare-pareho, isa lang naman Diyos natin, may nakatingin sa taas. At pag alam niya deserve sa'yo, ibibigay sa'yo yan. Ibibigay sa'yo yan. So right now, mga kaibigan, tanungin mo sa sarili mo, bakit ka nandito? Tanungin mo yung katabi mo, bakit ka nasa royal? Tanungin mo. Tanungin mo. Oh. Sumagot ba? So you have to ask why. Why you are here? Mga kaibigan, Mike, kasi mahirap eh. Mike, baka hindi namin kaya eh. Mga kaibigan, tanungin kita. Understand this. Do you want to make 100,000 per month? Yes! Yes, di ba? Now, pangalawang tanong pag nag-empleyado tayo, ang sweldo natin mga 20,000 per month. Question. Sa sweldo mong to, ang pasok mo 8 a.m., uuwi ka ng 5 p.m. Basically, 8 hours per day. Para sumweldo ng 20,000 per month. Ito maganda. Meron ka pang 6 years elementary, 4 years high school, 4 years college. Total, 14 years. Ito pa mas maganda. Nagbayad ka pa ng tuition mo ng at least 30,000 per sem. Para sumweldo ng 20,000 per month. Bonggang-bongga, di ba? Ito ngayon. Lahat ito, binigay mo para dito. Ngayon tanungin kita, anong kaya mong ibigay naman para dito? Now you understand? Yes. Tingnan mo ito mga kaibigan na-Indian ka. Ay, na-Indian ako, ayaw ko na mag-royal. Na-Indian ka lang, ayaw mo na. Samantalang dito, araw-araw ka na mamasahay, araw-araw ka nag-jeep. Minsan pinapagalitan ka ng boss mo, hindi mo ang ahawak oras mo dito eh. Halagang ito, pero hindi ka nag-quit. Dito, makukuha mo, nag-quit ka na, na-Indian ka lang. Nag-gets nyo? Yes! So I think there's something wrong. Alam nyo bakit? Ito lang kasi. Kasi nga, ulitin ko, babalik ko tayo sa basic. Because we still are not yet sure why we are with Royal. Kasi kung malinaw sa'yo yan, kahit anong mangyari, tutuloy mo yan kasi bakit? Malinaw sa'yo, ba't ka nandito eh? Malinaw na malinaw sa'yo because you can see the big picture. And that big picture is this. Family. Pamilya.
Na-Indian ka, okay lang, sige pa, laban pa ako. Bakit? Para to sa pamilya ko. Hindi to para sa'yo, hindi to para sa'yo. Para sa pamilya ko. Okay na ba kayo? Yes! So, yun mga kaibigan. So, clear ba tayo dun, guys? So, when you go tonight, ask yourself why you are here. Alamin mo talaga, alamin mo. At the same time, at the best, isulat mo. Para wag mong makalimutan. Para wag mong kalimutan. Kasi mga kaibigan, parang ganito. Sino dito may asawa na? Yan, sige, baba nyo. Sa mga may asawa na, mahal nyo ba asawa nyo? Yes! Ay, hindi. Hindi raw. Ulitin ko sa mga may asawa, mahal nyo ba asawa nyo? Yes! Nag-aaway ba kayo ng asawa nyo? Yes! Yes, di ba? Minsan ba asawa nyo, batugan? Yes! No! Pero, question asawa nyo, gwapo, maganda o hindi? Hindi? Ngayon, tingnan mo to Tingnan nyo to. Mga kaibigan, sometimes our spouse may alitan. Minsan, nagkakaasaran. Minsan, nagkakapikunan. O, di ba? Minsan, asama magluto. Eto ngayon. Eto maganda to, listen Pero bakit mo hindi hinihiwalayan? Itong isa, sabi sila sa anak. Ako na lang. My wife. Okay, my wife. Mga kaibigan, kami ng wife ko, we've been married for 7 years. 7 years na kami by next month, sa June. 7 years na kami. And hindi ba iwasan mga kaibigan, minsan, nagkakatampuan, naiinis, di ba? Pero bakit hindi ko, pag nainis ako, bakit hindi ko hiniwalayan? Bakit, alam mo ba, alam mo yun? Actually, mahal ko siya. Not for the mahal ko siya, because I decided that I wanna be with her for the rest of my life. So, inasawa ko ba siya? I married her. Pinakasalan yun, inasawa, pangit ba? Pinakasalan ko siya. Kasi, because, I told my wife before, nung girlfriend ko pala siya, sabi ko, alam mo, I want you to be my lifetime partner. Na kahit anumang mangyari, gusto ko, ikaw kasama ko. Na pag tumanda ako, na bago ko ipikit ang mata ko, gusto ko ikaw nakikita ko. Totoo yun. So, ibig sabihin mga kaibigan, kahit na meron kami alitan, kahit nagkakaasaran kami minsan, I still want to be with her because it's clear to me, kaya ko siya pinakasalan because I want to be with her. Nagets nyo? So, clear sa akin yung kung bakit. Clear na clear. Kahit minsan mga kaibigan, paano ba nangyari? Minsan uwi ako ng late, o minsan uwi siya ng late, hindi ako magagalit kasi bakit? Because I love her, because siya nga ang gusto kong kasama. Yung mga obstacles na dinaanan namin, yung mga challenges na dinaanan namin, we stick together because we are a team. Because it's clear for both of us na kami magkakampi. It's clear. Ngayon, tanungin ko ngayon, ibabalik ko ulit klaro ba sa inyong lahat, bakit ka nagro-royal? Yes! Bakit? O ngayon, family na. Ay, ikaw na naman natin, di ba? Last time, diyan ka rin ako po Di ba? So, nag-get siya sinasabi ko? Okay lang ba kayo? Yes! Okay, good. Now, if it's clear to you why you are here, ang tanong ko, some people, they know why they are here. But the problem is, gusto nila mag-royal, ang tanong, bakit sila parang hindi sila makabuelo ng gusto? Alam bakit? Kasi may takot sila. Tanongin ko sa mga bago-bago, may takot din ba kayo baka ma-Indian kayo? O baka hindi kayo mag-click sa royal? Yes or no? Yes! Anong kinakatakot nyo sa Indian? Baka pagtawanan kayo, nakakahiya? O hindi naman? Ay, good. Diba? Takot kayo, baka hindi kayo mag-click? Yes. Yun. Yun ang nakakatakot kasi baka hindi mag-click. Baka hindi mag-click. Fear of failure. Ngayon mga kaibigan, about failure, kapatid, the only way for you to fail, if you stop. The only way for you to fail, if you stop. Question, ikaw Mike, na-Indian ka na? Oo. Nakantsawan ka na? Oo. May mga tao bang tinakbuhan ka na? Oo. I've been doing this for 16 years. Parami ng Indian, ako may pinakamaraming Indian. Kasi bakit? 16 years na ako Kung kahit sabihin mo sa akin maraming beses ka na Indian, mas marami pa rin ako. Kasi bakit? 16 years na ako nagre-recruit. So 16 years na ako na Indian, nakakantsawan. Nasubukan na ba yung lumalakad ka pa lang papunta sa mga kaibigan mo? Yung barkada mo naghihiwalay na parang Red Sea?
Umiiwas sa sayo. Naranasan niyo na ba yun? Yes, di ba? Yung palapit ka pa rin, nagbubulo. Di ba? Lumayo ka na. Naranasan niyo yun? Yes, di ba? Yung pinag-uusapan ka na, naku, ito na naman si Royal. Naku, asipag-sipag, wala naman nangyayari. Nangyayari ba yun, di ba? Yung tipong pag nakikita ka ng mga kamag-anak mo, wag mo na natin recruit na yan. Di ba? Kaya na lang tayo. Naranasan niyo ba yun? Yes! Pare-pareho lang pala tayo. Ano ibig sabihin nun? Talagang dadaanan mo talaga yan. Gusto niyo huwag kayo ma-Indian? Gusto niyo ayaw? Ang ba ayaw? Ulitin ko, gusto niyo ba na hindi kayo nai-Indian? Yes. Gusto niyo ba hindi kayo nakakantsawan? Yes. Huwag kayo mag-recruit. Oo, totoo. Kasi probability, mga kaibigan, may-Indian ka. May-Indian ka. Probability, mga kaibigan, kakantsawan. Kasi baka, tayo mga Pilipino, oh, by the way, speaking of Pilipino, alam niyo ba, sa tagal ko mag-network dito tsaka sa abroad, sa Pilipinas lang talaga may nangangantsaw. Pilipino lang. Nag-network ako sa Singapore. Ang Singapore, hindi man nangangantsaw. Sa Hong Kong, wala nangangantsaw doon. Sa Malaysia, wala doon. India, wala doon. Amerika, wala. Canada, wala. Pilipino lang. Oo, yung mga lakas mga asar, Pilipino lang. Pilipino lang. Kaya kung gusto mo kayo makantsawan, huwag ka mag-recruit ng Pilipino. So, the point is this, mga kaibigan, everything kailangan daanan yan. Because what doesn't kill you makes you stronger. Yes! Nag-gets nyo? What doesn't kill you makes you stronger. Pag-usapan doon natin ang kantsaw, asar, kapatid, di ba, kinuwento ko sa'yo last time, nag-imbita ako ng 88, correct? Ilan na sumama? 2. Marami pala. Tawa-tawa ka dyan. Tignan ko lang, pinasumama sa'yo. Joke lang. Tignan mo, dalawa lang. Pero alam mo mga kaibigan, itong dalawang to, sino ito nang imbita? Ito inimbita ko mga kaibigan, kaklase ko ng Kinder 2. Desperado na ako kasi wala sumasama sa akin, di ba? Ito, tinawagan ko si Tess. Tess, kamusta ka na? Okay naman, ano mo Tess na miss kita? Talaga kita tayo sa office ko. Sige, hindi niya alam, nire-recruit ko na siya, di ba? Guess what? Na-recruit niya lahat ng kanyang office mate, pati lahat ng mga trabahador sa kanilang factory. Nagtatrabaho kasi sa isang toothpaste factory. Pero di ko sabi ko yung toothpaste doon, basta lahat ng tao doon masasaya. Okay? Bakit? Joy! Diba? Joy! Oh, etong pangalawa mga kaibigan, eto naman, na-recruit ko naman to sa isang bookstore. Merriam-Webster bookstore. Bumibili ako ng libro, bumibili din kasi siya. Eh, tumingin ako sa kanya, tumingin din ako sa kanya. Eh, umiti siya, umiti rin ako. Patay siya, recruit ko siya. Di ba? Kasi mga kaibigan, di po matanong, ako yung tao ma-PR. Ay, ma-PR? Pusakal na recruiter. Meron kami tinatawag 3-meter club. 3-meter club. What's a 3-meter club? Within 3 meters, pag ikaw tumingin sa akin at umiti ka, re-recruitin kita. Yeah, that's my principle and that's my policy within the group. You have to be part of the 3-meter club. Kasi bakit, Marwin? Nasa business ka of inviting people, tapos may tumingin sa'yo, hindi mo kakausapin, mali yun. Pag gumiti yun, dati, nung binata ako, pag gumiti ako, kakausapin kita, siyempre, kukunin ko number mo, di ba? Niligawan kita, whatever ba, di ba? Pero, ngayon, hindi na. Pag ikaw umiti sa akin, re-recruitin kita. Kasi bakit? I want you to be part of my business. Yung gigil, yung tenacity, yung excitement, yung burning desire mo na gusto mo mag-imbita, dapat ganun. Ang tawag namin doon, eye of the tiger. Yung may gigil ka. Di ba? Hindi pag may nakita kang tao, ayoko na. Di ba? Eh, kasi mahihain ako eh. Hindi pwede dito yun. Then you have to change. You have to change. For things to get better, you have to get better. For tomorrow will be like yesterday unless you put in that extra effort. Nagets nyo? Everybody has to change. Sabi mo sa kanila mo, you change. Sabi mo sa kanila, you must change. Alam mo bakit mga kaibigan? Listen, everybody listen. If you do not change, if we do not change, we will still remain the same. What we are right now, who we are right now, where we are right now, it's because of who we are now. If you don't like kung ano ka ngayon, then change. Kasi kung ganyan ka pa din next week, ganyan pa rin ikaw next week talaga.
itsura mo, lahat, ganyan ka pa din. Because you did not change. So if you want to change mga kaibigan, if you want to change your environment, if you want to change your situation, then you have to change the way you talk, the way you think, the way you walk, the way you move. Everything you have to change. Are we clear? Yes. So you have, Mike, kasi Mike, mahirap yan eh. Kapag hindi mahirap magbago, ayaw mo lang magbago. Ayaw mo lang, kasi bakit? Because you don't like change. Kasi sometimes change is uncomfortable. Pero mga tandaan mo, ikaw, sanay ka na. Parang ganito. I love to play basketball. Sino yung mahilig mag-basketball? Ayan, basketball, di ba? Sa mga nagbabasketball, di ba, pag mag-shooting ka, ganito, titira ka ng bola, dribble mo muna, tapos, shoot, di ba? Kaya, di ba? Kaya, di ba, may kasabayan tayo, practice makes perfect. But be careful, because if you practice the wrong system, you will perfect the wrong system. Kasi nakasanayan mo eh. So, ibig sabihin, kung maga sa basketball, ganito. Kung mag-dribble ka gaya at mag-shoot ka ng ganyan, di ba ang pangit? Di ba? Kaya lang, nakasanayan mo eh. Ang pangit. At hindi parati na shoot. Kasi bakit? Ang mali ang tira mo eh. Pero, nakasanayan mo. So, pag ikaw ka rin ka namin, parang hindi ka sanay. Pero hindi mo alam, kaya ka kinokorek para matama ang iyong ginagawa. At first, change hurts. At first, change is uncomfortable. Pero once masanay ka, magiging komportable ka na rin. Parati ko itong pinapagawa, pagagawa ko naman ulit sa inyo. Subukan nyo, cross your arms. Cross your arms. Comfortable ba kayo? Sir, comfortable ba? Are you all comfortable crossing your arms? Yes. Good. Ngayon, di ba, isa dyan nakatalabas, isa nasa baba? Yes. Gawin mo, yung nasa baba, itaas mo, yung nasa taas, ibaba mo. Sabi niyo ba? Ganito. Di ba, ganyan? Oh. Yung isa nakataas, isa nakababa. So, itong nakataas, ibaba mong ganyan. Ibaba mo muna. Itong nakababa, itaas mo. Oh. Nakuha niyo na. Oh, ngayon, comfortable hindi? Yes. Hindi. At dahil hindi ka comfortable, anong gagawin mo? Babalik. Yun ang problema, binabalik. Huwag mong ibalik. Hayaan mong ganyan hanggang masanay ka. Kasi pag nasanay ka na, normal na sa'yo yan. Nag-gets yung sinasabi ko? Yes. Mga kaibigan, pagagising mo sa umaga, ano unang hinahanap mo pagagising mo sa umaga? Hindi asawa? Cellphone, di ba? Cellphone. Kasi bakit? Nakasanayan natin ang cellphone parati kasama natin. So pag wala kang cellphone, parang feeling mo may mali. Tama mali? Tama, di ba? Pero alam mo mga kaibigan, kaya ba natin mabuhay na walang cellphone? Yes. Kita mo, kaya pala eh. Pero bakit mo kailangan may cellphone ka? Kasi nakasanayan. When I went to the States a few months ago, nasa States ako, hindi ako nagdala ng cellphone. Kasi doon, syempre, mahal ang roaming eh, di ba? So, hindi ako nagdala ng cellphone. Alam mo yung unang araw ko, hinahanap ko yung cellphone kasi parang di ako nasanay. Pero naman, pag 3 araw, 1 linggo ka na, hindi mo nahahanapin kasi nasanay na ako na walang cellphone. So, anong point ko? When you're doing Royal, a lot of things na gagawin mo nito, hindi ka sanay. Kakausap ng mga tao. Pagpapakita ng presentation, yung dati mong kaaway, kakaibiganin mo na. Di ba? Kasi bakit? Nalalakutin mo eh. A lot of things will change. But you have to understand the reason why you're changing because you're getting better. Yes. So sabi mo sa sarili mo, sabi mo sa atin mo, change is good. Change is good. So mga kaibigan, are you willing to change? Yes. Are you willing to change? Yes. Now, if you're willing to change, mga kaibigan, that's the start of something big for all of us. Now, if you're willing to change, tandaan mo ito parati, rejection is normal. Rejection is normal. Yung kantsaw, asar, lahat normal yan. Naranasan ko makantsawan. Naranasan ko, dinuro-duro ko. Example lang, sir, ha? Dinuro ko. Ano sinabi sa akin? Mike, huwag mo kong pinagloloko. Habang buhay, messenger ka na lang. Walang kwenta yung negosyo mo. Kaibigan ko yan. Since high school. Ginanon ako. How would you feel pag ginanon ka? Masakit yun. Talaga masakit. I was hurt.
So, alam nangyari? Punta ako ng office, mangiyak-iyak ako, maluha-luha ako. Alam mo yung nasa jeep ka, pinipigilan mo lang luha mo kasi nakakahiya. Gaganon-ganon ka, pagbaba, para. Pagbaba ko ng jeep, punta ako sa office namin, sa elevator, pinipil ko yung elevator, mangiyak-iyak na ako. Tapos pagbukas ng elevator, nakita ko upline ko. Nakita ng upline ko, maluha-luha ako. May, ano nangyari sa'yo? Pare, si ganito, inasar ako kinantsawan ako bro eh. Ano sabi sa'yo? Pare, habang buhay, messenger na lang daw ako bro. Tapos, barkada ko yun, pare. Nasaktan ka ba? Oo naman bro. O ano plano mo? Gusto mo na ba mag-quit? Oo pare, parang gusto ko na mag-quit. Parang ayoko na nito mag-networking. Sabi ko yun. Alam mo, sagot ng upline ko, o di mag-quit ka na. Sabi ko, teka. Hindi mo ako pipigilan? Sabi niya, pare hindi. Sabi ko, bakit? May, tignan mo unang-una, pag ikaw nag-quit, habang buhay kang kakantsawan. Tandaan nyo to, sa mga nang-asar na sa'yo, dito sa Royal, inasar ka na ng kaibigan mo na negative. Pag ikaw umayaw ka pa ngayon, habang buhay kayang kakantsawan. Kita mo, re-recruit-recruitin mo ako, aalis ka rin pala, di pinabayaan mo lang din pala ako. Buti lang pala, hindi ako sumama sa'yo. Yes. Yan ang sasabihin sa iya, habang buhay kanyang gaganyanin. So sabi niya sa akin, Mike, kung gusto mo magtagumpay, kung gusto mo gumante, magtagumpay ka. Dahil pag nagtagumpay ka dito, siya naman ang mananahimik habang buhay. Yes! Diba? Walang pinagkaiba yan, kapatid, sa pag nagkaroon ka ng girlfriend o boyfriend. Kapag binrake ka ng iyong kasintahan, kunwari nakipag-break sa'yo, di ba? Na-hurt ka, hindi? Na-hurt. Alam mo, the best revenge, kapatid, huwag mong awayin. Be a better person. Para next time, after 1 year, nagkita kayo, nagbago ka, lalo kang gumanda, lalo kang gumwapo, gumanda trabaho mo, nagkapera ka, for example. Pag nagkita kayo, at siya ganun pa din, sasabihin niya, dapat pala hindi ko binrate yun, no? Ang ganda na ngayon, gwapo na ngayon. Sayang. At ikaw naman, dahil umasenso ka na, buti na lang, naghiwalay kami. Kundi, ganyan din na walang nangyari sa akin. Wow! Diba, tama ba din? Mga kaibigan, ako rin naman, let's face reality. Ako rin naman, nung binata ko, nagkaroon din ako ng girlfriend. Nagkaroon, syempre, yung ibang girlfriend ko, hindi ko naging asawa. Isa lang asawa ko eh, di ba? So, I make it a point, pag naghiwalay kami, whether ako'y nakapag-break, o sila nakapag-break, I make it a point, I become better. I become better because para pag nagkita kami next time, sorry ka na lang. Hindi mo ako makukuha. Yeah. Pero alam mo yung point ko? Yes. Parang ganun mga kaibigan. Tapos sabi pa ng barkada ko, you have to become better. Para ikaw naman ang makaganti. Pangalawa, Mike, di ba remember nung nagsimula tayo dito sa networking, nung in-invite kita, kinantsawan mo ko? Sabi ko, kinantsawan kita. O pare, karma-karma lang yan. So the best part is simple. Mga kaibigan, rejection is normal. What doesn't kill you only makes you stronger. And mga kaibigan, kami, nila Willie, nila Alden, mga tao dito matatagal na, lahat kami nakantsawan. Ang tawag sa amin, Scars of War. Anong Scars of War, mga kaibigan? May isang, napanood niyo ba yung Gladiator? Yes. Kay Russell Crowe? Di ba nakipagdigmaan siya sa mga Turks, di ba? After nung digmaan, mga kaibigan, puro usok, maraming nasunog, maraming namatay, makikita mo si Kurt Russell nakatayo. Ay, si Russell Crowe pala. Si Gladiator nakatayo, pagod na pagod, maraming sugat. Pero mga kaibigan, siya yung nakatayo, panalo siya. Pero after mahilom lahat ng sugat niya, marami siyang peklat. Kahit marami siyang peklat, yung peklat na yun ang simbolo ng kanyang tagumpay sa mga gyera. Kami, mga kaibigan, in this business, marami na kaming sugat. Peklat na yun. Yung peklat na yun ang nagbigay, manhid na rin kami sa rejection. Because we know rejection is normal. Hello? Yes! Okay ba kayo? Yes! So, tanongin kayo, marami na ba kayong peklat? Ha? Ganito na, kinakalyo na ba ang puso niyo? Ha? Kailangan kapalit, kailangan kalyo na yan. Kailangan yung tipong, pag ikaw na-reject, off lang. Siya naman nawalan eh. Diba? Because remember mga kaibigan, huwag kang matakot mawala ng recruit. Ang daming tao sa Pilipinas. Alam mo bakit ka takot mawala ng recruit? Kasi malamang konti lang kilala mo. O malamang kasi ang dami mong kilala, takot mo lapitan. Kaya ang the best way para huwag kang matakot mawala ng tao, make a prospect list. Kasi pag marami kang listahan, hindi ka matatakot. Hello?
So, clear na sa inyo? Last, by the way, please, ang duda, tanggalin ang duda. May duda pa ba kayo sa Royal? May duda pa kayo sa sarili nyo? So, sigurado kayo yayaman kayo sa Royal? Sigurado kayo? Nanggigigil ba kayo sa Royal? Hindi mo pag nakakakita ka ng tao, tao. Kailangan paggigilan mo talaga yan. Ma-excite kayo. Kasi bakit? It has to come out. Remember, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. So, kailangan maging open kayo sa isa't isa. Now, when you do this, I want you to learn a lot of things. When you do Royal, there are certain attributes that you should possess. Sa Royal, kapatid, hindi ko tayo pagalingan. The best part, hindi ko tayo pagalingan dito. It's all more of attitude. Akala, Mike, kailangan yata sa Royal, kailangan talented ka. Hindi po, mga kaibigan. Give me some attributes na pwede ka magtagumpay sa negosyo. Kahit anumang negosyo. Ano mga katangian ng isang tao para magtagumpay sa isang negosyo? Ano? Ha? Masipag, hardworking. Ano pa? Ha? Matyaga. Ano yung matyaga? Patience ba yan? Patience, diba? Patience. Ano pa? Pangatlo, ano pa? 10 lang. Continuous learning. Parang ang hirap no? Ano siya? Determination, determination. Okay, number 4, ano pa? Focus. Number 5, ano pa? Matalino, intelligent. Ano pa? Anong why? Wise, intelligent. Parang gano'n na rin yun eh. Ano pa? Perseverance. Perseverance. Perseverance, di ba? Kasi naman ang hirap-hirap ng suggestion mo eh. Pwede naman friendly. Yan, di ba? Cute, gano'n. Ano pa? Versatile. 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 Number 8, ano pa? Humble. Yan, humble. Yan ang mga suggestion na maganda. Simple lang, di ba? Perseverance. Oh, number 9. Happy? Happy? Happy, sige. Happy daw eh, happy. Oh, last, number 10. Fertility? Faith. Faith. Pasensya na ha. Actually, may parada kami next week nga eh. Di ba, 10 lang po, para hindi mahirap. Now, mga kaibigan, kayo po nagbigay nito, hindi ako So gusto ko, let's categorize kapatid. Kung ito ho bang mga binigay yung katangian, kung yan ho ba ay attitude or skills. Okay? Hardworking, attitude or skill? Attitude to eh. Patience. Attitude. Determination. Attitude. Focus. Attitude. Intelligent. Skills. Perseverance. Attitude. Versatile. Attitude. Humble. Happy. Faith. Mga kaibigan, lumalabas based on survey, for one person to become successful in life, it's not based on talent, it's not based on skills, it's based on attitude. Tama? It's all based on attitude. Hindi Mike, kasi yan magaling yan eh, kasi like sa basketball, kasi Mike, bakit si Kobe Bryant, bakit si Michael Jordan, magaling sila mag-basketball hindi ba skills yun? Correct, skills yun. Pero tandaan mo, para sila magkaroon ng ganong klaseng skills, they have the right attitude of hard work. They were patient enough to keep on practicing. They were determined to keep on shooting the ball. They were focused on the game. And they're very intelligent enough to know the game kasi pinag-aralan nila. And they have perseverance. They're versatile. Humble sila. Happy sila. And they have faith. It's all based on attitude. That's why they acquired the skill. Because ang skills, mga kaibigan, hindi mo siya inborn. Ang skills, yan ay bunga ng iyong perseverance. Pinag-aralan mo, pinractice mo. Eh para yan magtagumpay ka dyan, ma-perfect mo yan, it will based on your attitude in doing it. So, because of your attitude, minaster mo yung skills. At dahil na-master mo yung skills, ito ang resulta. Pero bago dumating yung skills, nauna muna si attitude. And here's the best part. Majority of which, for you to become successful, is the attitude. Not the skills. Skills only comes after the attitude.
And the good part mga kaibigan, ang attitude mga kaibigan, hindi rin siya inborn. Ang attitude mga kaibigan, it can also be acquired. Parang ako, nung nagsimula po ako sa buhay, ako masipag. Aaminin ko yung masipag ako. Pero, nung nagtatrabaho na ako, nung nag-aaral ako, masipag ba ako? Hindi. Tamad ako mag-aral. Sino rito ang tamad mag-aral? Yan. So, yan mga nakataas na kamay, yan mga bagsak-bagsak din yan tulad ko, di ba? Ako, bagsak ka din. Normal, bagsak ako. Paano ka naman papasa kung hindi ka nag-aaral, di ba? Unless, chitingero ka. Pumasa ba kayo, sir? Bumasa naman. O, chitingero siya, di ba? Hindi. joke lang, sir. Joke lang, ha? Nag-gets nyo? So, yun eh. So, the best part, mga kaibigan, for you to become successful in Royal, what you need first are attitude. So, pag-usapan mo natin, mga kaibigan, kung ano yung mga attitude na kailangan natin upang tayo magtagumpay kay Royal. Okay ba yun? Yes. Number one attitude, mga kaibigan, na kailangan pag-usapan natin is what we call commitment. Mga kaibigan, are you committed to do Royal? Yes! Whatever it takes? Yes! Mga kaibigan, when you go home tonight, I want you to go to your room and look for a mirror. May salamin ba kayo sa bahay? Yes! Yes. Tapos, kailangan pag gagawin mo to sa gabi. Okay? Pag tingin mo sa salamin, may makikita ka. Sino yun? Correct. Kasi pag ibang tao, tumakbo ka na. Pag harap mo sa salamin, totoo to, sinabi ko ng upline ko dati. Pag harap mo sa salamin, kausapin mo sarili mo. Kaya dapat siguraduhin mo, mag-isa ka lang sa kwarto, tulog na yung mga tao. Sabi ko, bakit? Kasi pag may nakakita, nakakahiya. Talk to yourself and tell the person in the mirror, sabi mo ganito, hey you, I will do Royal. And I will become successful in Royal. Within 1 year, I will become a millionaire's club. Whatever it takes. So, kailangan sabihin mo yan. Kasi pag hindi mo sinabi yan, Sir Mike, kasi parang nakakilabot, parang nakakahiya, parang corny-corny. Ito, correct? Tama mali? Isipin mo yan. Alika. Yan, di ba? Yan, anong name mo, madam? Emma. Emma. May asawa wala? Meron. Meron. Ngayon, Emma, gano'n ka lang katagal sa Royal? Start ko lang. Start mo lang, di ba? Kinausap mo na ba sarili mo sa salamin? Hindi pa. Hindi pa, di ba? Now, this is the best time. So, sabihin mo sa mga taong to, you will do Royal, whatever it takes, and you will become a millionaire's club in 1 year. Okay. Sige lang. Sabihin mo lang ganito, I will do Royal, whatever it takes. I will do Royal whatever it takes. Pero kailangan may conviction. Tama, di ba? Parang gano'n siya. Kailangan may conviction talaga. I will do Royal whatever it takes. Kaya nyo yun? Makapal siya, di ba? Congratulations, ha? Yung tipong ganun ba? Kasi yung tipo ba na kailangan ma-feel ng katawan mo? Pag kinikilabutan ka, good news yun. Bakit ka kinikilabutan? Kasi yung katawan mo, yung katawan mo, parang pumapalag, parang ayaw niya. Pero okay lang yun. Kasi bakit siya pumapalag? Kasi ibig sabihin yung sinabi mo, naramdaman ng iyong subconscious mind. Ibig sabihin, umabot yung conviction mo doon. So, tonight, kausapin mo sarili mo, I will do Royal whatever it takes, and even you cannot stop me. Alam mo, ginawa ko yan. Nung panahon ko, nagsimula ako, isa lang kasi salamin namin sa bahay, sa kwarto ni Mama, sa dresser niya. Kaya nangyari, mga kaibigan, nung dumating na ho kami doon sa bahay na tulog na sila lahat, gabing-gabi na yung mga 1 o'clock yata, 12 midnight, binuksan ko yung dresser. Sinigurado ko tulog sila lahat. Tapos sabi ko, nung nakita ko sa sa salamin, hey you! Tahimik kasi baka marinig. Hey you! Magna-networking ako. Yayaman ako. Hindi mo ko kaya pigilan. Power! Tutulog na, di ba? Pero, ginawa ko yun. May conviction pa din ako. Nagets nyo? Tapos nung paghiga ako, sabi ko, sana wala nakarinig. Nakakaya! Pero alam mo, for the mere fact na ginawa ko, isa na ibig sabihin doon, talagang desidido na talaga ako. Talagang desidido na ako. At alam mo gano'n ako pa-committed? Ito pa sinabi ko. Kasi nagdasal ako kay God, sabi ko, Lord, is it really your will na mag-networking ako? Sabi ko, Lord, kung talagang gusto mo ako mag-networking, mare-recruit ko yung auntie ko na magaling sa sales. Pag na-recruit ko yun, malaki kagad ang grupo ko, ibig sabihin, gusto mo ako mag-networking. Deal yun, ha? Deal. So, pinunta ko kay auntie ko.
Ako, auntie. Alam mo ba yung networking? Oo. Alam mo, auntie, tama. Nandito ako sa ganitong company. Sama ka. Alam mo, sagot auntie ko, naku, member na ako dyan. Alam mo, para akong binuhusan ng manabigat tubig, ha? Member ka na? Oo. Sabi ko, ano ba sabi sa akin? Dapat hindi ka nag-member dyan, dapat sa akin ka nagpa-recruit. Sabi ko, auntie ko. Sabi, mas matagal siya kaya sa akin, kasi second day ko pa lang yun, eh. Di umuwi ako sa bahay, lulugo-lugo ako nun. Nag-isip ako, Lord, ayaw mo ba talaga ako dito? Totoo to, true story to, ha? Hindi, totoo to, hindi to chika lang. Kaya akala chika to, di ba? Alam mo nangyari to, ito nangyari. Hindi. Lord, siguro baka sinusubukan mo lang ako kung talagang gusto ko. Tutuloy ko to, Lord. Kasi I'm sure, gusto mo ako mag-network. Tsaka total, Lord, nag-deal tayo, di ba? Ako nakipag-deal, baka hindi ka naman pumayag sa deal. Tama mali. Di ba? So, parang ako, nagbigay ako ng terms ko. Hindi man ibig sabihin, pumayag ka sa terms ko. Tama mali. Tama, di ba? So sabi ko, hindi, Lord, tutuloy ko to. So alam mo, doon pa lang nalaman ko, gusto ko talaga mag-network. And because of that, mga kaibigan, hinato ko siya kagad. Hinato ko siya. In my first company, mga kaibigan, we have what we call the position called manager. Ang manager, kumbaga sa Royal, doon sa MLM system natin, Diamond Distributor. Nag-gets nyo? I became a Diamond Distributor in 3.5 months, part-time. Grabe! 3.5 months part-time. And I recruit like crazy. Now, gano'ng kalaki ang Diamond Distributor? Kailangan meron kang sales worth 1.2 million 1 month. Uy. Para maintindihan nyo kung yung 1.2 million 1 month. Ang 1.2 million 1 month in 1996, ang dolyar nung panahon na yon was only 27 pesos per dollar. So kung ngayon, times 2 na yan, so lumalabas kailangan, kung baga sa panahon ngayon, dapat 2.4 million ka in 1 month. Product sales, hindi recruit. Uy. Uy, okay lang ba kayo? Yes. You know what's the best part, mga kaibigan? Oh, by the way, sa networking ko before, di ba sa atin accumulated? Correct? Sa amin hindi. Nakuha ko to in 1 month. Hindi accumulated 3.5 months. Nakuha ko to 1 month lang. Nag-gets nyo? Nag-gets yung sinasabi ko? So, ano yung ito sabihin? Bakit ko sinasabi ko sa iyo? Ibig sabihin, ganun ako kagigil, ganun ako ka-committed. Alam mo gano'n ako committed? Sa loob ng isang araw, kailangan meron akong 3 kausap na tao. Hindi pwedeng wala. Maparecruit ko yan direct o down the line. Kailangan ako mismo may tatlong appointment per day. At pag ikaw nag-active ka, parts, downline kita, your goal, 3 appointments per day. Ibig sabihin, kung may kausap ako 3, kailangan ikaw may 3 ka din. Uy. Pag Sabado, walang pasok Sabado eh, wala akong work pag Sabado. So full time ako pag Sabado. Kausap ko 5. Dapat ganun. Ganun ako kaporsigido. Alam niyo bakit? Ito katwiran ko. Nung panahon na yon, I was 22 years old. 22 and a half to be exact. Nakuha ko yung goal ko bago ako mag 23 years old. In 3.5 months nga lang, di ba? Sabi ko sa inyo. Ito ang nangyari noon, kapatid. Ang point ko, kung kikita ako ng pera na agad, ibig sabihin ganito yun. If it will take me sa employment to make 2 million after 10 years sa empleyado, kukunin ko yan in 2 years. So yung trabaho na gagawin ko dapat for 20 years, siniksik ko lahat in 3.5 months. Para tapos na. Ganun din naman, gagawin ko rin naman, di ba? E di tapusin ko na agad para tapos na. So, may ano nangyari? Simple lang. From 110 pounds ako nung nagsimula, nung nag 3.5 months, 104 pounds na lang ako. Ang produkto ko, food supplement, pampataba.
Kaya pag nagbabenta ako, gusto mo na pampataba. Ganun ako nun. Eh, ba't ikaw payat? Pag hindi ka uminom nito, eto mangyayari sa'yo. Nagets nyo? May produkto rin ako pang beauty, pampakinis ng balat, pampaputi. Eh, ba't ikaw maitim? Mas marunong ka pa parati ako nagko-commute. Eh, ba't marami kang tigyawat? Actually, paubos na nga yan eh. Alam mo yung ganun? Kumaga, mga kaibigan, hindi ko hinayaan yung aking, hindi ko hinayaan yung itsura ko maging hadlang sa pagbenta ko ng produkto ko. Diba? Kasi madalas, ang mentality natin, magbebenta na lang ako ng gluta pag pumuti na ako. Bebenta na ako ng koji pag pumuti na ako. Hindi! Habang hindi ka pa pumuputi, magbenta ka na. Eh, ba't ikaw maitim? Pumuputi na nga yan eh. Nagets nyo? Tulutin ko mga kaibigan, don't find reasons to fail, but find ways for you to become successful. Nagets nyo? Ganun dapat yun. Hindi ba yung puro kang dahilan, kasi. Hiwag puro kasi. Gawin mo na lang. Eh, paano pag hindi sumama? Pag hindi yan sumama, hindi yan para sa'yo. Hanap ka ng iba. Ako, kapatid. Ano nangyari? Nung naligaw po ako, nung I was in high school, may niligawan ako, ang ganda. Maputi, ang mata, ang pungay ng mata, ang ganda. Niligawan ko, busted! Siyempre, busted ako, lulugo-lugo ako nun. Di ba? Malungkot ako nun. Pero mga kaibigan, sa totoo lang, because of that, nagka-phobia ako manligaw na. Bakit ako nagka-phobia? Kasi napahiya ako eh. Kaya nagkaroon ako ng inferiority complex. Sa feeling ko, hindi ako gwapo. Feeling ko, pangit ako. Parang feeling ko, hindi ako marunong manligaw. At dahil doon, na-choppy ako lalo. Choppy na ako, na-choppy pa, di ba? And then, in such time, mga kaibigan, unti-unti na-realize ko, hindi, I have to move on. Kasi, if I did not move on, hindi ako magkaka-girlfriend. Pag hindi ako magka-girlfriend, hindi ako mag-asawa. Pag hindi ako mag-asawa, hindi ako magkakapamilya. Nagets nyo? So, you just have to overcome your fear. The best way for you to overcome your fear, mga kaibigan, is to learn the business. Kasi pag alam mo yung negosyo, kapatid, hindi ka na matatakot sa negosyo to. Kasi bakit? Kabisado mo na siya. Kabisado mo na siya. Nagigets nyo? Yes. So, make a commitment to do royal whatever it takes. Sabi mo sa kayo mo, do whatever it takes. Whatever it takes. Na kahit ayaw nila, sugod ka kasi gusto mo. May isang general, sabi niyo ba, at saka wag puro salita lang ha. Mga kaibigan, remember the power of the Word. In the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse 1. The power of the Word. There's life in what you say. So be careful what you say. Mamaya sinasabi mo, pangit to, walang kwenta, mahirap. It becomes life and it happens to you. Are we clear? Yes. Yes. Example Sir, ano po name niyo, sir? Kayo po. Mike? Mike, ilang pounds ka? 140 pounds? Tayo ka, Mike ha. Mike, pwede ba lundag ka lang kahit isa lang, ganyan lang? Pwede dalawa? Upo ka na ulit. Ha? Upo lang. Salamat, Mike. Guess what, mga kaibigan? With just my word, napaangat ko yung 140 pounds with just plain words. I did not use any strength. The power of the word. Nagets nyo? So, when you say something, be careful what you say. Kung ano lumalabas sa bibig mo, it becomes life. So, be careful. At the same time, mga kaibigan, when you say it, always mean what you say. Huwag ka lang puro salita. Talk is cheap. Prove it by doing it. May isang grupo ng mga sundalo, mahal na mahal nila yung general nila. Yung general, yung atake sa puso, kailangan bypass daw. Kailangan daw pala hindi bypass, heart transplant. So ngayon, kailangan may mag-donate ng puso. Alam mo yung mga kawal niya, sobrang mahal yung kawal nila. Mahal na mahal yung general, sabi niya, Doctor, please, take my heart. I want to die just for my general. Take my heart. Sabi ng isang sundalo. May isang sundalo, pumapela, hindi ikaw. Ako na lang, take my heart. Nagkagulo na. Take my heart, take my heart. Nagkakagulo na yung mga tao. Ako na lang, para sa akin general. Ganun nila kamahal yung general nila. Ngayon sabi ng doktor, ganito na lang. Para di magkagulo, kukuha ko ng balahibo na manok. Pupunta ako sa second floor, iuhulog ko dyan. Kung kanino bumagsak, siya ang magbibigay ng puso niya. Alam mo, sabi ng mga kawal, hindi na kailangan yan! Ako na lang! Hindi! Ako na lang! Nagkakagulo na sila. So, eto ngayon dyan, tuwan-tuwa, di ba? Dahil mahal naman siya ng kawal niya. Umakit na yung doktor sa second floor,